بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. So alhamdulillah, ang patuloy na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbibigay sa atin ng kalusugan at kakayahan na magbahagi ng konting aral tungkol sa Islam, na isa sa mga mahalagang paksa sa panahon na ito na ang tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayong mga Muslim, ang lahat sa atin ay tayo ay nag-aangkin na minamahal natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit sa lahat. Kaya ang na ito ay parang isang katanungan na paano natin susuportahan o tutulungan ay pagtatanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamamahal ng lahat ng mga Muslim, qurratu uyun ng mga Muslim, at sila ang ating huwaran. Na katotohanan ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang paninira ng mga kaaway ng Islam at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magmula sa Yahud, sa mga Nasara, sa mga musyrikin, mga munapikun, at ganoon din sa mga Muslim na sila ay merong syubuhat at syahwat sa kanilang buhay. Alam natin na kahit anong mangyari, hindi lang mabibigyan ng kapahamakan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kahit ano pa ang sabihin nila at gawin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay suportado at protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung sino siya ang nagsugo sa kanya. At ganoon din ang mga naunang mga sugo na ipinadala at sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay binireveal sa kanya ng kanyang panahon, at ito ay mananatili hanggang sa huling panahon. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusuluna walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan, susuportahan namin ang aming mga sugo at ang mga naniniwala sa buhay na ito, at kapag dumating ang araw na tatayo ang mga titistigo sa katotohanan. Hindi nila mabibigyan ng kapahamakan o anumang uri ng paninira ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang propeta ay kahit na ang propeta ay namatay na. Ito ay nangyari na, ito ay paulit-ulit na nangyari na sa lahat ng mga propeta, at lalo-lalo sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng panahon, laging dumarating ang panahon na mga kaaway ng Islam, kaaway ng propeta, ay laging naninira at gusto nila talagang pigilan ang Islam. Dahil gusto nila ipakalat ang kalang maling katuruan, na gusto nila ang mga tao, lahat ng tao ay sumunod sa kanila at sumamba sa katulad ng kalang pamaraan o kalang paniniwala o pagsampa sa mga huwad na Diyos. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat, kanu innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisairin majnun. O sabi ng mga musyrikin noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin nila na kapag sinabi sa kanila la ilaha illallah, na kayo ay sumumpa, sila ay yastakbirun, sila ay arrogant, sila ay mapagmalaki, at sasabihin pa nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iiwanan namin ang aming mga huwad na Diyos sa sinasamba nang dahil sa isang manunula o sa siraulo na tao. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag nila na poet, tinawag nila na majnun, tinawag nila na kadab, tinawag nila na siya ay sahir, mangkukulam. Lahat ng uri ng pagkatapos ng magmula na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mag-declare ng nubuwa, kung ano-ano na ang mga paninira ng mga tao na ayaw tumanggap ng dala niyang katuruan, kahit alam nila ito ay katotohanan. Dahil alam nila ang ibig sabihin ng la ilaha, kaya lang piniprepare o pinipili nila ang bagay dito sa dunya. Ayaw nilang iwanan ang mga bagay na kinalulugodan nila sa dunya.
Ito ay ang mga musyrikin noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nang lumipat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na-encounter niya rin doon ang iba't ibang uri ng tao, mga Yahud, mga Nasara, lalo ng mga Yahud. At iba pa na, kilala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang mga Yahud at saka mga Nasara, lalo ng mga ulama, kilala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sugo. Siya ay tunay na sugo. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kilala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng pagkakilala sa sarili nilang anak. Ang mga nakalipas na pangyayari na nangyari sa lahat ng mga propeta ay paulit-ulit na nangyayari sa lahat ng panahon. Kaya hindi ito nakakapagtaka, hindi ito bago para sa ating mga Muslim. Kaya lang, dahil sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang mabibigyan ng kapahamakan o harm ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa kanilang sarili. Dahil sila ay hindi magtatagumpay dito sa dunya at malaking kapahamakan naghintay sa kabilang buhay. At ang dawa o ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi maaring alisin, hindi maaring patayin, hindi maaring pigilan ng mga tao. At ang karangalan na pinagkaloob sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakilala ng lahat ng Muslim, ng buong sandaigdigan, hindi ito maaring alisin ng sino man. Yu'ti may yasha wallahu dul fadlil adim. Dalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu dul fadlil adim. Ito ay karangalan, ito ay honor, ito ay bounty na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay mamahalin ng lahat ng Muslim. Siya ay mamahalin ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo. Ito ay karangalan na pinagkaloob sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kayang alisin, hindi kayang sirain ng mga tao. Lalo lamang siyang mamahalin, at lalong kapag naipaabot natin sa kanilang mensahe, maraming pumapasok sa Islam. Maraming pumapasok sa Islam. Kaya ang mga kalaban ng Islam, yan ay patuloy na hindi titigil hanggat di nila nagagawa ang kanilang masamang hangarin. At ganoon din ang mga munapiko na nag-aangkin na sila ay Muslim. Sila ay original na kafir, at ang kanilang puso ay kupor. Panlabas lamang ang kanilang sinasabi, ang paniniwa, ang kanilang claim na sila ay Muslim. Subalit sila ay nilinin lang lamang at tinuloko nila ang mga Muslim, ang mga munapikon. Ganon din yung mga Muslim na mayroong syubuhat o doubt, pag-aalinlangan sa kanilang din. Na dahil sa kanilang syubha, sa kanilang doubt, sila ay napapasama sa mga pagmaraan o sa ganon din sa panglalait, panghahamak sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Islam at saka sa mga Muslim. Ganon din ang mga taong mayroong syahwat na ang kilang hinahangad ay dunya. Halimbawa, yung mga taong gusto nila ang haram, gusto nila prostitution, gusto nila ang alak, gusto nila ang sina, gusto nila ang riba. Mga Muslim, nagkiklaim na sila ay Muslim, pero dahil sa kanilang syahwa o pagnanasa sa dunya, gusto nila ang prostitution, gusto nila ang mga muharramat. Dahil sa kanilang pagnanasa sa dunya, sila ay mas piniprepare o sinasamahan nila ang mga kupar. So ang lahat ng yan ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi la kayang alisin o baguhin ang mga tao na mga naninira sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mawala. Sila ang hindi mababanggit. Subalit ang Propeta lumipas ang mahabang panahon, 1,000 taon. Lalo lamang dumarami ang nagmamahal at bumupuri at nagmamahal at sumusunod sa kanya, sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal layli patahajjad bihi nafila lak asa an yab'atuka maqaman mahmuda. Nang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pinakamataas na antas na walang ibang tao na magsasapa sa yawmal qiyamah. Dito sa dunya siya ang pinakamataas na antas. Walang pinakamataas, siyang asraful anbiya wal mursalin. Siya ang sayyid na bani Adam. Siya ang pinakadakilang tao sa lahat. Siya ang pinakadakilang tao sa lahat. So siya ay tinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya. Lalong-lalo sa yawmal qiyamah, lahat ng mga propeta hindi natatanggapin ang pag-umpisa ng syafa'ah.
So ituturo lang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya lamang magsasapa sa Allah subhanahu wa ta'ala na para umpisahan ang kiyama. Yan ang tinatawag natin Maqaman Mahmud. Pagkatapos, napakaraming ayat sa Quran na pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ang suporta sa kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal-layli idha sadya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan o pababayaan ng iyong Rabb. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sa ibang sumunod na sura, sabi, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dhikrak. At itataas namin ang pag-mention, ang pag-alala sa iyo. Itataas namin ang antas ng pag-alala sa iyo. Lagi kang pupuriin ng mga tao. At na ang mga tao ay sinasabi lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil namamatay ang lahat ng kanyang mga anak. Sabi lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may puputol na ang kanyang lahi, hindi na siya mababanggit. Hindi na siya mame-mention pagdating ng panahon. Inirebuild ang surah Al-Kautar, Inna a'tainaka al-Kautar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang puputulin ang pag-aalala sa kanila. Sino ba nakakaalala ngayon sa mga kupar noong unang panahon? Ang mga kupar noong unang, katulad nilang ng mga kupar na pinupuri nila ang katulad nilang kupar. Alam ba si Abu Jahl, si Abu Lahab? Binabanggit lamang, nagbabanggit tayo mga Muslim upang ipaalam na sila ay mga kalaban ng Islam. Pero walang kupar o walang musyrikin o kalaban ng Islam na nagbabanggit ng mga masasamang tao na yan, na kalaban ng Allah subhanahu. Hindi sila nababanggit. Sila ay tapos na. Nakalipas na ang kalambuan. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi na puputol. Sabi na Allah subhanahu, hindi ka pababayaan, itataas namin ang pag-mention sa iyo at hindi mapuputol at kakalat ang dala mong katuruan. At hindi lang kayang putulin, pigilin, pagbawalan ng tao, pagbawalan ng dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao ay pumapasok sa Islam. Tinatanggap nila ang Islam. Niyayakap nila ang Islam. Tinatanggap nila ang dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumadami lalo ang mga tao na yumayakap ng Islam. Hindi kayang pigilin kahit anong paninira. Kahit anong paninira ng mga tao. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Na siya nagpadala ng sugo ng rasul upang maggabay sa inyo sa tamang gabay, sa hak. Kahit na ito'y kamuhian ng mga musrikon. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yanais nila sa magitan ng kalang dila, sa kalang mga gawa, sa kalang paninira, na patayin ang nur ng Allah subhanahu, patayin o alisin ang dalang nur ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Ang dalang risala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ballah, ito pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa kukumplituhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mensahe, ang dawa o ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau karihal kafirun. Kahit ito'y kamuhian na lahat ng kafir. Minal Yahud, wan Nasara, wal munafikun. Yung mga may syubuhat, yung may mga syahawat na nagkiklaim na sila Muslim. Ito ay pararating ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mananatili ang mga tao na talagang nakahawak sa Islam. Ito ay pinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang sahih na hadith. La tasalu ta'ifatun min ummati alal haq. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mananatili ang grupo sa aking umma na nakahawak sa katotohanan, dahirin. Sila ay mangibagbaw, sila ay magtatagumpay, la yadurruhum, hindi sila kayang bigyan ng kapahamakan. Man kadalahum, sa mga taong kumakalaban, man kalapahum, yung mga sumasalungat sa kanila, hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala. So yan ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay binanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Talagang yan ay continue. Hindi yan magbabago. Yan ay talagang, yan ang sunnah na makupar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta, pinangako niya sa propeta at sa mga believer, Inna kapainal mustahsiin. Sapat na kami. Sapat na ako, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dun sa mga taong naninira.
Walang ginawa kundi hamakin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam. Wala, sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapangalaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kailangan ng propeta ang ating tulong. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na innaka painal musta'sin. Kami ang mga ngalaga o kami ang sapat na kami na tagapangalaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapainaka al-musta'sin. Para sa iyo kami. Kaya patuloy ang dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuloy ang dawa ng mga Muslim, ng mga sahaba, ng mga tabi'in. Uddu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana. Patuloy ang hikmah na dumarating sa tao. Bawat panahon, yumayakap ang mga tao sa Islam. Hindi kayang pigilin, hindi kayang harangan ng Islam. Ya ayuhan nas, ya ayuhan rasul, ballig maunsila ilayka min rabbika. O prophet, o sugo, i-convey mo ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Min rabbika wa in lam taf'al ma balagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-convey mo ang risala. Pagkatapos sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagserpa, pangangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Wallahu ya'simuka minan nas. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala nangako dito na sabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangangalagaan kita sa mga tao. Hindi ka mapapahamak. Kaya yan ay pagpapatotoo, pagpapatunay. Yan ay pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang sinabi na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam talagang lumaganap ang Islam. Lumaganap ang Islam. Wala makakapagbawal, wala makakapigil. Ito ay magpapatuloy. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, warapa'na laka dikra. Ngayon, maririnig natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng panig ng mundo, sa silangan hanggang sa kanluran, sa ating kutba, sa ating adan, sa ating ikama, sa ating tasyahud. Kung may nagsasyahada, marinig natin laging kasama ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad ar Rasulullah. Sinong makakapigil dyan? Sa lahat ng sulok ng mundo. Sa lahat ng sulok ng mundo, lahat na nagkukutba, iba't ibang lingwahe. Pero marinig natin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag isinigaw ang adaan sa sala, marinig natin sa lahat ng panig ng mundo, narinig nila. Ano bang lugar naroon ang tao? May tatayo na masjid at ang masjid na may manarat, maririnig Muhammad ar Rasulullah. Warapa'na laka dikra. Warapa'na laka dikra. Itataas namin ang pagbanggit ng iyong pangalan. Hindi la kayang pigilin, hindi la kayang patayin ang pagkalat ng dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung balikan natin ang mga history ng mga propeta, lalong-lalo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay ginawa ng lahat ng mga kalaban ng Islam. Magmula kay Prophet Nuh, 950 years, pinipigilan nila ang katotohanan. Pinipigilan. Prophet Ibrahim alayhis salam, halos patayin nila ang propeta. Ilagay nila sa apoy. Prophet Isa ibn Maryam, gusto nilang patayin na sinasabi na ipapakol na sa krus. Prophet Musa alayhis salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nagdadawa, ginawa ng lahat ng mga Quraysh ang paraan upang pigilin siya. Kaya ito ay wajib sa lahat ng mga Muslim. Ito ay tungkulin ng mga Muslim. Ipaglaban, ipagtanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa abot na ating makakaya. Sa abot na ating makakaya. Na itama natin ang kalang maling pangunawa, maling pag-intindi ng Islam, maling pag-intindi ng Quran, maling pangunawa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang suportahan. Hindi natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi na kailangan, pero tayo ay inutusan na suportahan ang ating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagsubok sa atin. At kapag hindi natin ito gagawin, darating sa atin ang kaparusahan. Hindi kailangan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tulong magmula sa atin. Sabi ng Allah subhanahu, innaka painakal musta'sin. Allahu ya'simuka minan nas. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao nang hahamak o naninira sa propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga sa iyo magmula sa mga tao. Pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa atin, sa mga Muslim na dapat sumuporta sa propeta, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung tulungan ninyo, kung kayo ay sumuporta sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng siya ay palayasin ng mga tao sa Makkah. Nung siya ay palayasin ng mga tao, ang mga sahaba ay maghijra sa Habasya, naghijra sila sa Madina. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may dumating sa kanyang revelation na siya ay dapat nang lumipat. Ang mga Quraysh, pinagplanuhan nila, nang mabalitaan nila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay lalabas ng Makkah, nagplano sila. Kumuha sila ng lahat ng mga lalaki magmula sa bawat tribo para wag silang gantihan. Kapag isang tribo lamang ang ginamit nila para pagpatay sa propeta, kumuha sila ng lahat ng tribo at sila ay may armas lahat. At inabangan lang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang labas ng kanyang bahay. At lahat sila ay tatagain nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay pinarating sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapalit niya si Ali bin Abu Talib sa kanyang higaan. At pagkatapos hinandaan niya ang kanyang sarili. At siya ay lumabas sa pintuan. Inagisa niya ng alikabok. At hindi siya nakita ng mga tao. Sila ay pumunta ni Abu Bakar, nag-stay sila pansamantala sa gar ng Makkah hanggang sila ay hinahanap ng mga tao at tumayo pa doon sa bunganga ng kuweba, hindi sila nakita. Dahil sila pinakalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang sila ay makarating ng Madina, na dalawa lamang sila ni Abu Bakar, at lumipas ang mahabang panahon na na-establish ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim sa Madina. At tama ang kanilang paniniwala at talagang tama ang kanilang iman. Sila ay sumusunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumipas ang ilang taon, sa ika-8 ng Hijra, bumalik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na may kasamang 10,000, 10,000 na Muslim army na armado lahat. Armadong Muslim army, 10,000 na Muslim army. Kaya nung sila ay pumasok, hindi nakaharap ang mga Quraysh at inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino man ang ayaw magpahamak pumunta sa Kaaba o sa mga bahay na kanyang mga binanggit. At pagkatapos ng propeta ay makapasok na, sinabi niya, "Ya Mashar al-Quraysh," sabi niya, "O people of Quraysh," sabi niya, "anong gusto niyo dapat kong gawin sa inyo?" Sa kanya ng mga Quraysh, "Ikaw ay isa sa khair, ikaw ay akil karim, wa ibnu akil karim. Ikaw ay dakilang tao, ikaw ay anak ng dakilang tao, ikaw ay dakilang tao." Ano sinagot sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam? "Idhabu, humayo kayo. Wa antum tulaka at tulaka. Humayo kayo at kayo ay malaya." Hindi naghiganti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin ang kwento kung anong nangyari sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay pinalayas. Nung siya ay pumunta sa Taif, ayaw siyang pabalikin. Pinagbabato siya sa Taif. Alam natin ang kwento kung paano nangyari sa kanya. Pero nung sinakop niya ang Makkah, siya ay nakayuko. Halos umabot ang kanyang noo sa kanyang upuan sa kanya. At nang tanongin niya ang mga Quraysh, sabi niya, "Idhabu, humayo kayo. Paantum at tulaka." Kayo ay malaya. Malaya kayo lahat. Kaya yan ang sugo ng propet ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatul lil alamin. Siya ay meron sa buong sangkatauhan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an, alladhi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa'aminu billahi wa rasuli. An-nabiyul ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, wattabi'uhu." Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo siya. Ito ang pinakabahalaga sa lahat na pagtulong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu, sundin niyo siya. Hindi sa salita lamang, fattabi'uhu. Sundin niyo siya. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun, upang kayo ay makamit ninyo ang tunay na gabay. Ang isang Muslim na guided o may guidance o talagang gabay, magmula sa Quran at sa Sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang siya ay follower, tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa salita, sa puso at saka sa gawa. Salita sa puso at saka sa gawa. Isa pang aya sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, "Falladina ansaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unsila ma'ahu ulaika humul muflihun."
Masabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, palladina, yung mga tao na iginagalang, dinadakila, inilalagay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mataas na katayuan bilang isang propeta. Wa nasaruhu, at siya ay sinusuportahan o tinutulungan. Wattaba'uhu, tatlong nabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay sumusunod. Wattabu an-nur alladhi unsila ma'ahu, at sinusunod nila ang liwanag, ang Quran at ang Sunnah, ang Islam na inireveal sa propeta Muhammad sa ulaika humul muflihun. Sila ang tunay na tagumpay. So nabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na igalang natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasuportahan natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sundin natin ang Sunnah, sundin natin ang pamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sapat na sinasabi natin na naniniwala ako sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ang tunay na katotohanan, ang katotohanan ng tunay na paniniwala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagsunod sa kanya. At dapat nating malaman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakadakila sa lahat ng nilikha. Siya ang pinakadakila, Sayyidu Bani Adam, Katamul Anbiya wal Mursalin. Siya ang huling-huling propeta, wala nang propeta pang dati sa kanya. At dapat natin igalang ang kanyang sunnah, dahil ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pangalawang revelation pagkatapos ng Quran. At ang sunnah ng propeta Muhammad, ang detalyeng pagpapaliwanag ng Quran, dapat nating paniwalaan, igalang. At kung ito'y narinig natin, dapat natin igalang at isabuhay natin ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon tayo ay nasa panahon na maging ang ating mga kapatid na mga Muslim, ang ating mga kabataan, ay kasama sa pangahamak ng mga Muslim na gustong sumunod sa katuruan ng Islam. Kanilang hinahamak, kanilang nilalait ang mga babaeng nakahijab, ang mga taong, mga Muslim na mayroong mahahabang balbas, ang mga Muslim na sumusuot ng kasuotan ng Islam, ang mga Muslim na ang gusto lang pamaraan ng buhok ay ang buhok ng propeta Muhammad na pantay-pantay na hindi yung katulad ng sila ay sumusunod sa salita at gawa na nabanggit ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbabawal nila ang mga kababaihan ng mga Muslim na makihalo sa mga kalalakihan. Pinagbabawalan nila ang mga kababaihang Muslim na wag magsuot ng hindi tamang kasuotan. So ito hinahamak ng mga kabataan, ng mga Muslim, na sa halip na tulungan natin ang ating kapatid at ang ating mga kapatid na Muslim, tayo pa ay kasama sa humahamak sa kapatid nating mga Muslim. Kung paano natin tutulungan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mismo tayong mga kapwa natin Muslim, tayo mismo ang naghahamakan, nagsisiraan sa isa't isa. Kung gusto talaga nating tulungan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, gusto natin ipagtanggol ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una sa lahat, tulungan muna natin ang ating sarili. Una sa lahat, gusto nating tulungan ang propeta, gusto natin ipagtanggol ang propeta, tulungan muna natin ang ating sarili, ipagtanggol natin ang ating sarili. Karamihan sa mga nagsasalita dyan, nakikita natin, mga lalaki, na kahit ang balbas, wala lahat balbas. Karamihan, kukunti lamang ang Muslim na mayroong balbas. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniutos niya sa atin na pahabain natin ang ating balbas. At kung sino magpahaba ng balbas, sila nilalait, inahamak. Iniutos sa atin Allah subhanahu wa ta'ala at propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtakip ang ating mga kabayan, tamang kasuotan, maluwag na damit. Pero kapag ang isang babae magsuot ng ganyang kasuotan, sila ay lalaitin, hahamakin. Hahamakin ang kapwa nila kapatid na Muslim. Paano natin tutulungan, ipagtatanggol ang propeta? Ipagtanggol muna natin. Tulungan muna natin ang ating sarili bago natin ipagtanggol ang sino man. Igalang muna natin ang ating sarili. Igalang muna natin ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago ang pangangarap na ipagtanggol natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sila ay nagsasabi na yan ay makaluma na yan ay hindi na angkop sa ganitong panahon, hindi na angkop sa ganitong time. Ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay angkop sa lahat ng panahon. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating modelo, walang ibang modelo. Walang ibang modelo. Ang tao na nagsalita na yan, ang Pangulo ng France na nagsalita labas sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o labas sa mga Muslim. Makita natin siya manamit. Yan ang kanyang panamit. Meron silang kurbata. Marami sa atin yan ang damit nila.
Maraming Muslim na yan ang kanilang pananamit. Yan ang kanilang pananamit. Ang ating mga kababaihan, yan ang ating mga kababaihan lumalabas. Katulad ng ginagawa na hindi mga Muslim na sabihin nila, kayo ay ginagawa kayo, hindi makatarungan ang ginagawa sa inyo, ginagawa kayong, hindi yan unfair yan sa inyo. Dapat lumabas kayo, magtrabaho kayo, sama-sama ang mga lalaki. Ang babae natin, mga Muslim, dapat sa bahay, huwag maghanap buhay. Ang lalaki ay maghanap buhay. Tayo ang haligi ng tahanan, sila ang ilaw ng tahanan. So dapat hanggat maaari ang ating babae manatili sa bahay, pangalagaan ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Sila ang magturo sa, pero katulad kung anong sulsol sa atin ng hindi mga Muslim, sinusunod natin. Ang ating mga babae lalabas na hanggang sa ating mga babae magiging pinuno na, magiging leader na, magiging pangulo na, ang lahat ng yan ay taliwas sa katuruan ng Islam. Taliwas sa katuruan ng Islam. So kaya ito ang pinakamahalagang dito na aral sa atin bilang isang Muslim. Wajib sa ating mga Muslim na unahin natin ang ating sarili. Unahin natin ang gusto nating suportahan, tulungan, ipagtanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unahin natin ang ating sarili. Ilagay natin ang sunnah sa ating buhay, sa ating salita, sa ating gawa, sa ating puso ng buong katapatan. Na talagang tayo tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ang suporta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kung hindi natin sinusuportahan ang ating sarili? Kung hindi natin sinusuportahan ang ating gawa ng gawa ng propeta, kung hindi natin sinusuportahan ang ating salita ng ating gawa, kung hindi natin sinusuportahan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng ating kayaman, sa pamagitan ng pagsuporta ng ating kayamanan sa dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang panglalait, panghahamak sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa propeta, unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang unang-unang pinagtatanggol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaglalaban ng Propeta Muhammad sallallahu ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang mga Nasara, sila sinasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may anak. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinanganak. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay namatay. Yan ang pinagtatanggol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila titigil. Talagang sisirain nila. Sila ay magagawa ng paraan upang hamakin, sirain ang Islam. Pero hindi nila ito masisira. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta, ang mga Muslim, pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamaan, kumalat ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong pinakamahalaga sa ating mga Muslim, una sa lahat, ito ay aking paalala, baka tayo nakakalimot. Baka tayo nakakalimot. Unahin natin ang ating sarili. Ipagtanggol natin ang ating sarili. Ipagtanggol natin ang ating sarili sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nagawa natin sa ating sarili ang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, pwede na tayong sumama doon sa mga taong nagsabi na ipaglalaban namin, ipagtatanggol namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga Muslim, kung ganyan tayo lahat, hindi lamang salita ang dapat ating gawin. Dapat magpadala tayo ng army. Ang mga pinuno na talagang nakahawak sa katuruan ng Islam, kung sila ay may kakayahan, hindi lamang salita ang dapat ating gawin. Dapat talagang parusahan ang mga tao na yan. Dapat magpadala tayo ng army. Iyan ay tungkulin ng mga namamahala ng may mga kakayahan, ng mga pinuno. Kaya ito aking paalala, kung tunay tayo nagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suportahan natin siya sa pamagitan ng pagsasabuhay ng sunnah sa ating buhay. Suportahan natin siya sa pamagitan ng tamang salita. Suportahan natin siya sa pamagitan ng tamang gawa. Suportahan natin sa pamagitan ng paggamit ng ating kayamanan upang ipalaganap ang kanyang Islam, ang kanyang dalang katuruan ng Islam. So ito lamang aking masasabi, na naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na karamihan sa atin puro lamang salita, pero katotohanan wala naman sa gawa at hindi tinitingnan ang kanilang sarili. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.